Biglang bumagsak ang ceasefire. Isang iglap lang, nagbago ang direksyon ng buong sitwasyon. Akala ng marami magkakaroon ng pahinga, pero kabaligtaran ang nangyari habang unti-unting lumilitaw ang kaguluhan sa loob mismo ng Iran. Sa gitna ng tensyon, ng blockade at banta ng military action, sino ba talaga ang may hawak ng kapangyarihan ngayon? Kaka-announce pa lang ng ceasefire extension, pero halos kasunod agad nito bumagsak na rin ang usapan. Hindi ito dahil sa isang simpleng delay lang. Hindi sumipot ang mga kinatawan ng Iran sa negotiation na ginaganap sa Pakistan. Para sa US side, malinaw ang signal. Walang interes ang IRGC na ituloy ang usapan. Habang inaasahan ng marami na magkakaroon ng pahinga ang sitwasyon, kabaligtaran ang nangyari. Lumabas ang balita na mismong IRGC ang tumanggi sa ceasefire extension. Ibig sabihin, kahit may official statement mula sa political leadership, hindi na ito nasusunod sa ground. Doon pa lang, nagsisimula ng mabasag ang authority ng gobyerno. Sa loob ng ilang oras, nag-iba agad ang direksyon ng sitwasyon. Mula sa posibilidad ng de-escalation, naging malinaw na papunta ito sa mas malaking tensyon. Hindi na lang ito usapin ng Iran laban sa ibang bansa. May mas malalim na problema na lumilitaw, isang conflict sa loob mismo ng Iran. At habang nag-aabang ang buong mundo kung ano ang susunod na mangyayari, isang tanong ang unti-unting lumalakas. Kung hindi na ang gobyerno ang nasusunod, sino na ang totoong may kontrol? Habang nakafocus ang buong mundo sa external conflict, may mas seryosong problema na unti-unting lumilitaw sa loob ng Iran. Hindi na lang ito laban sa US o sa ibang bansa. Sa loob mismo ng sistema, nagsisimula ng magbanggaan ang dalawang puwersa, ang military side, lalo na ang IRGC at ang official government leadership. Sa mga nakaraang araw, naging malinaw na hindi naiisa ang direksyon ng bansa. May mga desisyon na lumalabas mula sa government officials tulad ng President at Foreign Minister, pero kinukontra o hindi sinusunod ng IRGC. Sa ibang pagkakataon, sila pa mismo ang gumagawa ng sariling aksyon kahit walang approval mula sa political leadership. May mga ulat pa na ang IRGC ay nagsisimula ng kontrolin ang mga critical na bahagi ng gobyerno, mula sa appointments hanggang sa security decisions. Dahil dito, halos ma-stuck ang mga opisyal sa kanilang posisyon. Walang maipatupad na malinaw na plano. Hindi na tuloy malinaw kung sino ang may final say. May gobyerno na may titulo, pero may military force na may actual na kapangyarihan. At habang tumatagal, mas nagiging obvious na ang tunay na kontrol ay unti-unting lumilipat sa kamay ng IRGC. Dito nagsisimula ang mas malaking problema. Dahil sa ganitong sitwasyon, kahit anong negotiation o desisyon sa labas, nagiging mahina. Kasi sa loob pa lang, hindi na sila nagkakaisa. At ngayon, isang mas mabigat na tanong ang lumalabas. Kung hati na ang leadership ng Iran, paano pa nila haharapin ang mas lumalalang krisis sa labas? Habang patuloy ang kaguluhan sa loob, mas lalong nagiging malinaw ang galaw ng IRGC. Hindi na sila basta sumusunod lang sa utos ng gobyerno. Sa halip, sila na mismo ang nagsiset ng direksyon, military man o politikal. Sa mga nakaraang linggo, makikita ang pattern. Kapag may pahayag ang foreign minister o president, hindi na agad ito nasusunod sa ground. Minsan, direkta pa itong kinokontra ng IRGC at sa ibang pagkakataon, sila na ang gumagawa ng sariling desisyon kahit walang approval mula sa taas. Unti-unti, nawawala ang authority ng mga opisyal na dati ay may kontrol sa sistema. Mas naging obvious ito nang sila na ang nagdidikta ng galaw sa Strait of Hormuz. Kahit may statement na open ang ruta, may mga aksyon mula sa IRGC na nagpapakita ng kabaligtaran. Ibig sabihin, hindi na centralized ang kontrol. May sarili na silang chain of command na hindi na umaasa sa political leadership. Hindi lang ito tungkol sa military presence. Pati sa political direction, ramdam ang impluensya nila. Sila na ang nagtatakda kung kailan lalaban, kailan titigil, at kung paano haharapin ang pressure mula sa labas. Ang mga clerics at government officials nandyan pa rin sa posisyon, pero unti-unti silang natatabunan. Sa ganitong setup, nagiging dominant force ang IRGC, hindi lang sa sandata, kundi pati sa desisyon. At habang tumatagal, mas nagiging malinaw na hindi na lang ito simpleng power struggle.
Papunta na ito sa punto na isang grupo na lang ang may hawak ng direksyon ng buong bansa. At kung magtutuloy-tuloy ito, isang tanong ang lalong lumalakas. May natitira pa bang tunay na kontrol ang gobyerno o tuluyan na ba itong napunta sa kamay ng military? Habang lumalala ang sitwasyon sa loob ng Iran, mas nagiging seryoso ang mga ulat tungkol sa isang posibleng military takeover. Hindi pa ito officially kinukumpirma, pero sunod-sunod ang mga indikasyon na may malaking pagbabago sa loob ng leadership. Sa Tehran mismo, may mga galaw na hindi na kontrolado ng civilian government. Sa mga reports, makikita na ang IRGC ay hindi na lang basta nakikialam. Sila na mismo ang kumikilos bilang sentro ng kapangyarihan. May mga balita na pinipigilan nila ang mga desisyon ng presidente, pati appointments sa gobyerno. Sa ilang kaso, parang naka-isolate na ang leadership at hindi na sila ang may final say sa mga kritikal na usapin. Hindi rin ito bigla ang nangyari. Matagal na itong build-up. Sa gitna ng giyera at external pressure, mas lumakas ang posisyon ng military. May mga analyst na nagsasabi na parang may de facto control na ang IRGC. Ibig sabihin, kahit may gobyerno pa sa papel, iba na ang tunay na nagpapatakbo ng sistema. Kasabay nito, may mga haka-haka na may mga opisyal na hindi na nakikita sa publiko o hindi na nakakapaglabas ng pahayag. Hindi pa malinaw kung ito ay dahil sa security reasons o may mas malalim na nangyayari sa loob. Dahil dito, lalong tumitibay ang duda na may internal takeover na nagaganap. Ang pinakadelikado sa sitwasyong ito, hindi lang ito simpleng power struggle. Kapag tuluyang nawala ang kontrol ng civilian leadership, ibig sabihin ang mga susunod na desisyon, lalo na sa giyera, ay manggagaling na sa military. At kadalasan, iba ang approach nila. Mas direkta, mas agresibo, at mas mabilis kumilos. Ngayon, habang wala pang malinaw na kumpirmasyon, isang bagay ang sigurado. Ang structure ng kapangyarihan sa Iran ay nagbabago na. At kung tuluyang mag-shift ito sa kamay ng IRGC, hindi lang Iran ang maapektuhan, kundi buong rehiyon. At sa puntong ito, ang tanong na bumabalot sa lahat, ito ba ay simpleng transition lang ng power o nagsisimula na ang isang tunay na military coup? Habang magulo ang leadership sa loob ng Iran, may isa pang mas mabigat na pressure na patuloy na dumidiin. Ang blockade sa Strait of Hormuz. Hindi ito simpleng military move lang. Ito ang pinaka-critical na choke point ng oil trade, hindi lang para sa Iran, kundi para sa buong mundo. Pinili ng US na huwag agad mag full-scale attack. Sa halip, pinanatili nila ang blockade. Ibig sabihin, kontrolado ang galaw ng mga barko papasok at palabas ng Iranian ports. Sa unang tingin, parang tahimik lang, walang malaking explosion, walang direct na labanan. Pero sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamabigat na hakbang laban sa Iran. Dahil dito, tinamaan agad ang pinakaimportanteng source ng kita ng bansa, ang oil exports. Kapag hindi makalabas ang langis, wala ring papasok na pera. Ayon sa mga analysis, pwedeng bumagsak ang export revenue ng Iran halos agad-agad at mag-trigger ng domino effect sa buong ekonomiya. Mas ramdam pa ito dahil ang Strait of Hormuz ay dinadaanan ng malaking bahagi ng global oil supply. Kapag na-block ito, hindi lang Iran ang naapektuhan. Tumataas ang presyo ng langis sa buong mundo. Nagkakaroon ng shortage at pati ibang bansa na pipilitang mag-adjust. Sa kasalukuyang sitwasyon, may mga ulat pa na ang Iran ay nawawalan ng daan-daang milyong dolyar kada araw dahil sa blockade. Ibig sabihin, habang tumatagal ito, mas humihina ang kakayahan nilang pondohan ang military at patakbuhin ang gobyerno. Ito ang dahilan kung bakit mas mabigat ang epekto ng blockade kaysa sa direct strikes. Ang airstrike, isang beses lang ang impact. Pero ang blockade, araw-araw ang damage, tuloy-tuloy, walang pahinga. At habang pinipilit ng Iran na maghanap ng paraan para makalusot o makabawi, lalong tumitindi ang pressure. Dahil hindi lang ito laban sa labas, kundi laban din sa oras at sa sariling ekonomiya. Ngayon, sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang unti-unting nagiging kritikal. Hanggang kailan kakayanin ng Iran ang ganitong klase ng pressure bago sila mapilitang gumawa ng mas agresibong hakbang? Habang nagpapatuloy ang blockade, hindi na lang ito usapin ng military positioning. Direktang tinatamaan ang puso ng ekonomiya ng Iran.
Unti-unti nang nararamdaman ang epekto, hindi lang sa gobyerno kundi pati sa buong sistema ng bansa. Dahil sa paghinto ng galaw ng mga barko, halos naputol ang pangunahing lifeline ng Iran, ang trade at oil exports. Mahigit 90% ng kanilang trade ay dumadaan sa Strait of Hormuz, kaya nang mablock ito, parang pinutol na rin ang daloy ng pera papasok sa bansa. Sa mga unang araw pa lang, malinaw na agad ang epekto. Ayon sa mga analysis, umaabot sa mahigit $400 million kada araw ang nawawala sa Iran dahil sa blockade. Ibig sabihin, bawat araw na tumatagal ito, mas lumalaki ang sira sa ekonomiya nila. Hindi lang ito simpleng pagbaba ng kita. Posibleng magsara ang mga oil fields, maubusan ng storage at tuluyang tumigil ang production. Habang nangyayari ito, wala ring malinaw na strategy ang leadership kung paano babawi. Dahil nga sa internal conflict, hindi sila makapag-decide ng maayos kung lalaban ba, makikipag-negotiate o maghahanap ng ibang paraan para ma-bypass ang blockade. Ang resulta, lalo lang silang naipit. Unti-unti ring lumalabas ang epekto nito sa loob ng bansa. Kapag kulang ang pondo, apektado ang military operations, supply chains at kahit basic services. Lalong nagiging unstable ang sitwasyon at mas tumitindi ang pressure sa leadership. At dito, naging mas critical ang problema. Hindi lang sila nahaharap sa external threat, nilalabanan din nila ang sariling paghina ng ekonomiya. Sa puntong ito, isang bagay ang nagiging malinaw. Kung hindi nila agad mahanapan ng solusyon ang financial pressure na ito, hindi na lang ito magiging economic crisis. Posible na itong maging dahilan ng tuluyang pagbagsak ng kanilang sistema. Habang nahihirapan na ang Iran sa loob dahil sa power struggle at economic pressure, bigla namang sunod-sunod ang mga ulat ng pagsabog sa iba't ibang lugar sa bansa. Hindi lang ito isang isolated incident. Lumalabas na may mga explosion sa mga lungsod tulad ng Tehran at Rasht, pati na rin sa ibang probinsya sa iba't ibang oras. Sa Tehran, may mga report na narinig ang malalakas na pagsabog sa ilang bahagi ng lungsod, kasabay ng military activity sa paligid. Sa ibang pagkakataon, pati malapit sa mga critical areas tulad ng government at infrastructure sites, may mga insidente rin na naitala. Hindi rin isolated ang Rasht. Sa mga nakaraang buwan, naging sentro ito ng matinding kaguluhan mula sa crackdown hanggang sa mga sunog at explosions sa mga public areas. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng aksidente. May pattern na lumalabas. May nangyayaring instability sa loob mismo ng bansa. Ang problema, hanggang ngayon, walang malinaw na sagot kung sino ang responsable. Pwedeng external strikes, lalo na't may ongoing conflict. Pwedeng sabotage mula sa loob. At may posibilidad din na bahagi ito ng internal power struggle, lalo na kung may faction na gustong kontrolin ang sitwasyon. Habang tumatagal, mas lalong nagiging komplikado ang sitwasyon. Hindi na lang ito laban ng Iran sa labas. May mga pangyayari sa loob na hindi nila kayang kontrolin o ipaliwanag ng maayos. At sa bawat pagsabog, mas lumalalim ang takot at uncertainty sa buong bansa. Sa puntong ito, hindi na lang tanong kung sino ang may gawa. Ang mas kritikal na tanong ngayon, ito ba ay simula ng mas malawak na kaguluhan sa loob ng Iran o senyales na tuluyan nang nawawala ang kontrol sa loob ng sistema? Sa gitna ng sunod-sunod na kaguluhan, may isang detalye ang biglang naging sentro ng usapan. Ang pagkawala sa publiko ng mga pangunahing leader ng Iran. Hindi na sila nakikita, wala ring bagong statement, at sa loob ng ilang oras, tuluyang natahimik ang kanilang communication. Lumabas ang mga ulat na posibleng nasa house arrest na ang president, pati ang foreign minister at speaker of parliament. Hindi pa ito opisyal na kinukumpirma, pero ang timing nito ay hindi rin maikakaila. Kasabay ito ng pagtaas ng impluwensya ng IRGC at ng mga balitang may internal power shift sa loob ng bansa. Ang mas lalong nagpapalakas sa duda, hindi lang simpleng delay ang nangyayari. Karaniwan, kahit may crisis, may lalabas pa ring statement o kahit minimal na update mula sa leadership. Pero sa pagkakataong ito, parang biglang naputol ang linya. Walang paliwanag, walang presensya. Sa ganitong sitwasyon, maraming posibilidad ang lumalabas. Pwedeng ito ay security measure para protektahan sila. Pero pwedeng indikasyon din ito na hindi na sila malayang kumikilos at may ibang puwersa na ang nagdidikta ng sitwasyon sa loob. At kung totoo man ang house arrest scenario, malaking pagbabago ito sa power structure.
Ibig sabihin, hindi lang nabawasan ng authority ng civilian leadership. Posibleng tuluyan na itong nawala. Ngayon, habang wala pang malinaw na kumpirmasyon, mas lumalakas ang tanong. Kung ang mga leader mismo ay hindi na makapagsalita, sino na ang tunay na nagbibigay ng utos sa loob ng Iran? Habang hindi pa malinaw ang tunay na kontrol sa loob ng Iran, isang bagay ang sigurado. Ang tono ng IRGC ay lalong tumitindi. Naglabas sila ng pahayag na handa na silang kumilos militarily. Hindi na ito simpleng warning lang. Direkta nilang sinabi na nakatutok ang kanilang target sa US at posibleng pati sa mga kaalyado nito sa Middle East. Sa mga mensaheng lumalabas, malinaw ang intent. Kung magpapatuloy ang pressure tulad ng blockade, hindi sila mananatiling tahimik. May mga indikasyon pa na handa silang mag-strike sa mga predetermined targets na nagpapakita na may nakahanda na silang plano kung sakaling mag-escalate ang sitwasyon. Pero kahit matapang ang mga pahayag, may isang malaking factor na pumipigil sa kanila, ang internal situation. Sa loob mismo ng Iran, hindi pa rin stable ang leadership. May power struggle, may mga ulat ng house arrest, at may mga pangyayaring hindi pa nila ganap na nakokontrol. Dahil dito, kahit handa silang umatake, hindi pa nila ito agad ginagawa. Nagiging parang waiting game ang sitwasyon. Naka-alert ang military, naka-ready ang mga plano, pero walang unang gumagalaw. Parehong side, US at Iran, ay nagbabantayan kung sino ang unang kikilos. At habang tumatagal ang ganitong setup, mas nagiging delikado ang sitwasyon. Dahil sa ganitong klaseng tensyon, isang maling galaw lang ang pwedeng mag-trigger ng mas malaking conflict. Ngayon, ang tanong na bumabalot sa lahat, hanggang kailan nila mapipigilan ang sarili nila bago may tuluyang unang umatake? Habang wala pang unang nagpapaputok, ramdam na ang bigat ng sitwasyon sa buong Middle East. Hindi lang Iran at US ang involved, pati Israel, mga Arab countries, at iba pang allied forces, naka-alert na lahat. Hindi man sila direktang lumalaban sa ngayon, malinaw na handa silang kumilos anumang oras. Sa mga military bases at naval positions sa rehiyon, tumataas ang level ng readiness. May mga puwersa na nakadeploy na, may mga surveillance operations na tuloy-tuloy, at bawat galaw ng kabilang panig ay binabantayan. Walang gustong maunahan, pero wala ring gustong magpahuli. Ang pinakadelikado sa sitwasyon na ito, tahimik siya pero puno ng pressure. Walang active na labanan, pero lahat nakaabang. Isang maling galaw lang, isang missile, isang attack, o kahit isang misunderstanding, pwedeng mag-trigger ng chain reaction na mahirap ng pigilan. Sa Israel, mataas ang alert level dahil posibleng sila ang isa sa unang target kapag nag-escalate ang conflict. Sa mga Arab countries naman, may halong pag-iingat at paghahanda dahil alam nilang pwedeng madamay ang kanilang teritoryo kung lalawak ang laban. Samantala, ang US ay nananatiling nakaposisyon, hindi umatras, pero hindi rin agad umaatake. Pinipili nilang panatilihin ang pressure habang naghihintay kung ano ang susunod na galaw ng Iran. Sa puntong ito, hindi na lang ito simpleng geopolitical tension. Isa na itong sitwasyon na parang nakahold ang oras. Lahat naghihintay, lahat handa, pero walang gustong mauna. At habang tumatagal ang ganitong setup, mas lalong tumataas ang risk. Dahil sa ganitong klaseng tensyon, ang tanong ngayon ay hindi na kung magkakaroon ba ng conflict, kundi kailan ito sisiklab at sino ang unang gagalaw. Habang nakafocus ang lahat sa Iran at US, may isa pang development na tahimik pero delikado, ang posibilidad na pumasok ang ibang grupo sa laban. Isa sa pinakabinabantayan dito ay ang Houthis mula sa Yemen, na matagal nang may connection at alignment sa Iran. Sa mga pahayag na lumalabas, hindi na nila itinatago ang posisyon nila. Sinabi ng kanilang leadership na handa silang sumali sa conflict kung kinakailangan at nakaredy ang kanilang military options depende sa magiging takbo ng sitwasyon. Hindi lang ito salita. May mga naunang insidente na nagpakita na kaya nilang umatake sa labas ng sariling teritoryo. Sa mga nakaraang linggo, nagkaroon na ng missile launches na konektado sa broader conflict bilang suporta sa Iran at sa tinatawag nilang resistance front. Mas lalo itong naging seryoso nang maglabas sila ng babala tungkol sa mga critical shipping routes. May mga ulat na kaya nilang i-target ang Bab al-Mandeb Strait, isa pang mahalagang choke point sa global trade na pwedeng magdulot ng mas malaking disruption sa buong rehiyon. Ang ibig sabihin nito, hindi na lang ito simpleng Iran versus US scenario.
Unti-unti itong nagiging network conflict kung saan may mga allied groups sa iba't ibang bansa na pwedeng sumali anumang oras. Kasama dito ang mga grupo sa Lebanon, Iraq at Yemen na may kanya-kanyang kakayahan at target. Sa ganitong setup, mas nagiging unpredictable ang sitwasyon. Kahit walang direktang utos mula sa Iran, may mga grupo na pwedeng kumilos independently pero aligned sa kanilang interes. At kapag nagsabay-sabay ang mga galaw na ito, mas mahirap nang kontrolin ang escalation. Ngayon, habang patuloy ang tensyon, isang bagay ang unti-unting nagiging malinaw. Kapag may isa pang grupo na tuluyang pumasok sa laban, hindi na ito magiging localized conflict. Magiging regional war na ito na pwedeng kumalat sa buong Middle East. Sa puntong ito, wala nang malinaw na direksyon ang sitwasyon. May ceasefire na inextend pero hindi naman ito fully tinatanggap ng kabilang panig. May negotiation na pinag-uusapan pero wala ring konkretong nangyayari. Sa madaling salita, parang nasa gitna ang lahat. Hindi pa gera pero hindi na rin kapayapaan. Habang pinipilit ng US na panatilihin ang pressure sa pamamagitan ng blockade, malinaw na tinuturing ito ng Iran bilang isang direktang provokasyon. May mga opisyal pa nga na nagsabing ang ganitong hakbang ay katumbas na ng act of war kahit technically may ceasefire pa sa papel. Sa kabilang side naman, hindi rin nagbibigay ng malinaw na commitment ang Iran sa extended ceasefire. May mga ulat na hindi sila sang-ayon dito at tinitingnan nila ito bilang isang taktika lang para humaba ang oras habang patuloy ang pressure sa kanila. Dahil dito, ang parehong panig ay parang naghihintayan. Walang gustong umatras, pero wala ring gustong maunang umatake. Naka-ready ang military, naka-alert ang buong rehiyon, pero naka-hold ang aksyon. Mas lalong nagiging komplikado dahil sa nangyayari sa loob ng Iran. Habang may external threat, may internal instability din. Power struggle, pagkawala ng communication ng leadership, at posibleng pagbabago ng kontrol. Ibig sabihin, kahit gusto nilang magdesisyon, hindi rin malinaw kung sino ang dapat magdesisyon. Ito ang pinakadelikadong phase ng anumang conflict, yung walang malinaw na galaw pero mataas ang tensyon. Dahil sa ganitong sitwasyon, isang maliit na insidente lang ang pwedeng mag-trigger ng mas malaking escalation. Sa ngayon, parang nakapos ang lahat. Pero hindi ito tahimik na pause. Ito yung klase ng katahimikan na puno ng pressure. At habang tumatagal ang ganitong waiting game, isang tanong ang lalong nagiging mabigat. Sino ang unang gagalaw? At ano ang mangyayari kapag may unang pumutok?